Hello there, all signs. Kamusta sa? Dito na tayo sa gabay ninyo. Reading ninyo for March 1 to 7. Maraming salamat. Kung bago ka man dito or matagal na, don't forget to subscribe, like, follow. Makakatulong din po kung i-share ninyo itong ating readings. Thank you rin sa mga nag-a-avail ng private reading, membership, subscription, mga nagsisend ng star super thanks. Regarding private readings, tignan nyo na rin yung mga nakasulat po sa description. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Or Cross Watchers. Nako, ano ba naman to? Death card. Yan yung overall energy mo. So, ibig sabihin nito, pwedeng may transformation this coming week. Yan. Yung day 1 to 7 ng March mo. No, pwede rin namang may ending. Your challenge will be the Queen of Swords. So, pwedeng may makakaharap kang person na masakit magsalita. O, baka masaktan ka sa words nito. Sino man tong person na makakadeal mo. Or maybe, pwedeng ang challenge sa inyo, nahihirapan nyong i-express yung sarili ninyo, yung gusto nyo sabihin. Meron siguro kayong person na nakakadeal na hirap kayong diretsahin. Okay? Yan. So, nakikita ko, dapat siguro kahit mahirap, diretsahin mo na lang yan. Okay? Or mag-set ka ng boundary. Ba sa inyo siguro dito yun. Challenge ninyo is paano kayo mag-set ng boundaries ninyo dun sa mga tao na lumalagpas sa nila, perimeter nila sa inyo. Next na pwedeng mangyari. Okay. So, ganito. Yung main energy mo, may nag-end, diba? Tapos, pwedeng dadaan ka sa transformation whether you like it or not. You must accept itong ending na to. Ano man itong transitioning na mangyayari. Kaya lang yung parang outcome mo or what's next para sa'yo is nagdadalamhati ka. Still broken-hearted or regretful or pwedeng hindi mo pa rin siya matanggap. Yun yung magiging outcome netong week mo na to. So, sa tingin ko, pa rin. Pwedeng hindi mo pa rin matanggap yan. Mahihirapan ka pa rin. No? Sad ka pa rin about dyan sa pangyayari na yan. So, yung mga signs na meron dito, you have Scorpio, you have an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Next is Taurus. Hello, Taurus. Kamusta sa Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers? Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung pinakaumpisa, Taurus, or yung mga nakasulat sa description. Main energy mo is of Swords. Yung challenge mo is 10 of Pents, and yung outcome mo or possible na what's next is the 2 of Cups. So, pwedeng may air sign dito, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin namang may earth sign na kagaya mo, Taurus, Virgo, Capricorn, or a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, ang ganda naman ng overall energy mo. You have the Ace of Swords, which is a card of breakthrough. So, nakikita ko this week or March 1 to 7 is mabibigyan ng clarity yung situation mo. I can also feel na this is the answer. Kung ano man yung bumabagabag sa yung question. So, nakikita ko, magka-cut through na yung Ace of Swords na magbibigay na ng kasagutan. No? And if you are having difficulty, eto na rin yung masusolve yung problema. Okay? Specific sa connection tong problema mo. Kasi nakikita ko yung outcome mo, magkakabati na kayo, or magiging together again kayo nitong tao na to. Romantic man ito or hindi ha.
So, mareresolve ba kung ano mang challenge meron sa connection, romantic connection man po yan or hindi, or situation, sige, kung situation yung nag-a-apply sa inyo, since general reading lang naman ito. Siguro magiging challenge na lang dito is about money, or about family. Something related sa family or sa anak. O, basta, meron something dito about dealing with yung sa kabuhayan, sa pera, or sa pamilya, or specific pamana. Okay? Yan. Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito na yung gabay mo, March 1 to 7. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung nasa pinakaumpisa or tignan mo yung nakasulat sa description. Gemini, signs na napipick up ng cards para sa'yo, pwedeng merong Virgo or Gemini na kapareho mo. Or pwede ring may Aquarius, Libra, since may mga swords dyan, air signs. Now, nakikita ko, ang main energy mo is the Magician. This is doing something about your situation. And alam mo yon yung siguro wag ka na magpatumpik-tumpik dito, wag mo na i-delay kung ano yung dapat mo i-delay. Andito yung moment mo na pwede mong baguhin yung sitwasyon mo, nasa sayo na lang talaga yan. No? Kung kailan mo ito gagawin. Ang nakikita kong challenge dito sa'yo, pwedeng nalilito ka, naguguluhan ka, hindi mo alam ano yung katotohanan dito sa sitwasyon na to or sa tao na to. Or pwedeng nahihirapan kang gumawa rin ng decision. Since yung outcome mo, ayan yung outcome mo yung susunod na pwedeng mangyari sa'yo or near future mo is, ewan ko, parang meron ditong nagtatalo tungkol sa'yo or nag-aagawan sa'yo. So, may kompetensya dito, pwedeng dalawang person yan, romantic interest or nagkaagusto sa'yo. Pero nahihirapan ka mamili sa kanilang dalawa. Basta, yung energy mo nakikita ko, kailangan mo kumilos. Gumalaw, gumawa. Ay, nagdadry yung balat ko. Sorry, dear. Kakasabon yan, alcohol. Basta, eto romantic man tong sitwasyon na to or hindi, yan, andyan ka, na natotorn ka. Dahil dito sa dalawang tao na to. No? Or pwedeng nabubulagan ka, hindi mo na alam tuloy ano yung next move na gagawin mo or alin yung desisyon, anong desisyon ba dapat mong gawin, ano ba yung pipiliin mo dyan sa dalawang bagay na yan or dalawang tao na yan. Okay? Yan. Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung gabay mo, March 1 to 7. Or kahit matapos yung mga petsa na yan, timeless reading naman lahat ng reading ko rito. Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin mo yung nasa pinaka-umpisa nitong video. Okay. Napipick up ng cards ng mga signs, strong energy ng fire signs, no? So, Aries, Leo, Sagittarius. Tsaka, hindi ko alam anong sign to si Judgment, sorry. Pero ito, Aries, Leo, Sagittarius. Very fiery energy. So, nakikita ko overall energy mo is exhaustion. You have the 10 of Wands. Pagod ka na itong na to, week na to. Daming daming ganap, ang daming gawa, ang daming burdens. Ngayon, ang challenge mo dito, nahihirapan ka, napapagod ka sa situation mo, pero parang wala ka namang magawa dito, kundi ikaw lang din naman kasi yung kumikilos dyan, no? Alam mo yun, parang no choice ka rin. Challenge mo ngayon dito, merong something kasi dito na gusto mong mag-take action Kaya lang, alam mo yun, parang wala ka ng energy, pagod ka na.
Dito pa lang, ubus na yung oras mo, ubus na yung katawan mo, yung energy mo. So, ayun, yun lang. So, kasi parang meron kang something na, gustong gawin dito. Eh, challenge mo. Parang hindi mo na magawa yan sa dami ng mga obligations mo. Basta, this is something na may pumapasok sa isip ko na ipupursu mo, kaya lang nga hindi mo magawa sa ngayon. Kasi ang daming nakapataw sa'yo na burdens. Pwedeng maraming nakasakay sa'yo ng mga tao, tapos ikaw lang di inaasahan nila, or kung ano man yan, o pwedeng mga gawain yan, obligasyon, bayarin. So, hindi ka tuloy makakilos. Yun na yung nakikita ko. Hindi mo mapuntahan yung gusto mong puntahan, hindi mo magawa tong gusto mong gawin na to, although passionate ka dyan, excited ka dyan, yan yung challenge mo. Ngayon, near future mo or outcome mo, what's next is the Judgment card. This is a wake-up call para sa'yo. Siguro matatauhan ka na this week, itong March 1 to 7. You will come to your senses, may mga marirealize ka siguro. Dahil nga dito sa sitwasyon mo, palagi ka na lang sigurong ganyan. Baka ito na yung moment na marirealize mo na ano ba yung dapat mong gawin. Or yung next action mo. No? So, yan. Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito na yung gabay mo para sa March 1 to 7. Pero kahit lumipas yan, timeless din naman to reading na to. Kahit kailan makarating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin mo yung pinakaumpisa nitong video. Napipick up ng signs ng cards ay air signs, no? Pwedeng Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Situation mo is confused. Merong dalawang panig dito. Pwedeng hindi mo alam kung magmo-move forward ka ba or hindi. Yun yung situation mo. Pwedeng may dalawang opportunity sa'yo dito, dalawang scenarios na pagpipilian, or pwedeng, dalawang tao, no? Juggling act. Challenge sa'yo, paano mo to ngayon mamamanage. Kasi itong Two of Pens is pagmamanage yan eh. Multitasking. Dala-dalawa kasi to. So, ang kasi dito, parang dapat ang siste, mamimili ka lang ng isa. Pero undecided ka eh. Yun yung overall situation mo, energy mo, undecided ka about something. Okay? Ayan talaga. Kaya kung papipiliin ka, parang halos ayaw mo sanang mamili dito. Yun yung pinaka-challenge mo. Kumbaga, sa isip-isip mo, sa sarili mo, kung pwede lang ba, i-keep ko na lang to, wala ako itatapon, wala akong, alam mo yun, wala akong pipiliin sana. Pero ang tanong, kaya ko ba? Kaya ko bang i-maintain pareho ito? Kaya ko ba itong pagsabayin? Yun ngayon yung dilemma mo, challenge mo. Alam mo, outcome, sa tingin ko, hindi. Siguro magmamatigas ka pa rin na hindi ka pa rin mamimili dito. Ayan o. Mag-hold on ka pa rin, ikikip mo pa rin pareho yan. Yun lang yung nakikita ko. Imbis na i-drop mo na yung isa, ipamigay mo na, isalya mo na, mamili ka na lang. Hindi. Para sa'yo, kinip mo pa rin lahat. Kinip mo both. Okay? Yun yung next na or outcome mo. Next, Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito na yung gabay mo March 1 to 7 or kahit lumipas matapos yung mga petsang binanggit ko kasi timeless reading din naman to. Kung interesado ka sa private reading ko, Virgo, basahin mo yung mga nakalagay sa description or panoorin mo yung nasa pinakaumpisa ng video. Okay, mga signs na nasasagap ng cards for you. Meron kang energy ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin namang may water.
Cancer, Scorpio, Pisces, or air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Wow, so puro lalaki yung ano dito ah. And then, genderless naman to. Napansin ko lang kasi merong dalawang knights, may king. So, nakikita ko dito is competition. Either, ano to eh, kalaban mo, kaibigan mo, or kakompetensya mo, karibal mo. And, ang napapansin ko dito is more on, ano eh, the need to take action this week. Siguro maraming ano, too many things going on para sa'yo. Siguro masyadong busy, maraming movement, very active. And then nakikita ko dito is you very, ano, enthusiastic, eager to take action. Ano kaya, yung parang game na game yung energy mo. Pwede rin may mga travel, no? Since may dalawang kabayo rito. Or offers. So, sa tingin ko, pwedeng may mga offer pang darating sa'yo this week. Imbitasyon or offer, or pwedeng may pupuntahan ka. Or yung mga matters na kailangan mong mag-take action. I-push through mo, parang ganun eh. Ngayon, kung sa romantic naman to, ayan, pwedeng may dalawang tao dito nagpo-pursue sa'yo. Or meron ka bang dalawang tao na ina-actionan dyan ngayon? Pwedeng ganun. O baka may dalawang tao ka pinagpipilian. O pareho mo sigurong nililigawan yan, or chinachat, or whatever. Or pareho kang nakikicommunicate or nagre-reach out sa kanila, or vice versa, pwedeng sila yung ganun sa'yo. Alam mo, challenge dito sa'yo, kung ikaw yung pumoporma dito, o may gusto rito, attracted dito, hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanya. Kasi mukhang type mo tong person na to. Or hindi mo alam paano mag-make ng first move, parang ganun. Or vice versa, kung siya yan, sa'yo. Yun yung nakikita kong challenge eh. Gusto ka niya or gusto mo siya, pero parang challenge pa paano mo siya i-approach or paano mo sasabihin, paano mo ba sisimulan, paano mo i-express, or paano niya gagawin sa'yo yun, kung siya yun. Yung nagbabalak ng ganun. Okay? Pero alam mo, pinaka-outcome dito, nakikita ko mas paiiralin mo yung pagiging cold or paano ba, serious. Siguro hindi ka muna magi-give in sa kung ano yung emotions mo. Yun yung nakikita ko. Siguro nakikita ko yung near future mo or what's next para sa'yo is pag-iisipan mo munang mabuti. Oo, sa tingin ko, pwedeng hindi ka muna magi-give in sa mga emotions. Yun muna yung nakikita ko dito. Okay? Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, Libra, ito yung gabay mo, March 1 to 7, pero kahit matapos yung mga petsa na yon, timeless reading din naman to kahit kailan makarating to sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, Libra, panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video or tignan mo yung mga nakasulat sa description below. Or above, kung nasa above yung description. Yung mga nasasagap na energy ng cards, ayan, pwedeng may Leo, pwedeng may fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or water, Cancer, Scorpio, Pisces. Nakikita ko energy mo dito, pagiging bored. Yun yung overall energy mo, Libra. Hindi ko alam kung anong pinagmumula nito or parang walang kagana-gana. Hindi ka inspired. Or hindi ka interesado dito. Or pwedeng hindi ka satisfied sa nangyayari dito. Or sa outcome, kung ano man yan. Basta may dissatisfaction, boredom. Malamang, hindi ka interesado dito kung may offer man sa'yo. Romantic offer man yan, business, or whatever. Challenge mo, ang pinaka-challenge mo dito is,
Paano ka magiging happy? Ayan, di ko alam ano nangyayari sa Libra. It seems na andyan yung magagandang bagay sa harapan mo, andyan yung mga opportunity, no? Good stuff, pero parang hindi ka pa rin masaya, parang may something na kulang. Oo, yun. Yun, parang feeling something is lacking or feeling empty. Yun yung challenge sa'yo eh. Hinahanap mo eh. Ano or sino yung magpapasaya sa'yo? Yun yung pinaka-challenge sa'yo, Libra. Sa ngayon. Kasi andyan na lahat ng good stuff sa'yo, pero parang hindi ka pa rin masaya. Relationship may pinag-uusapan natin, yung buhay mo man yan, career mo, no? Material, pero parang meron pa rin something kulang. Hinahanap mo pa rin yung pinaka-sentro mo. Hinahanap mo pa rin yung happiness na yon. Ano yung kulang na yon? Ano yung magpapasaya sa'yo? Magbibigay ng fulfillment. Yun yung pinaka-challenge mo this week. Or pwedeng yun dahil nga parang kulang ka sa energy dito, no? Parang pwede naman ang challenge mo is paano babalik yung sigla? Kung nangihina ka or mababa yung mga energies mo. Gloomy kasi, nafe-feel ko eh. Ano ba yun? Lata-lata ba yun? Ewan ko. May term eh, wait lang, basta. Challenge mo is paano mapapasigla uli itong situation mo. O, halimbawa, tumamlay negosyo mo, tumamlay yung views dun sa page mo, sa channel mo, or tumamlay yung relationship mo, tumamlay yung gana mo sa trabaho mo. Yun eh, paano mo ibabalik ngayon yung sigla? Yun yung challenge sa'yo eh. And what's next in the near future or possible outcome? Nakikita ko dito, Libra, magiging very active ka na uli. Yun yung mga susunod na pwede mangyari. Ayan, no? Maraming communication, maraming action dito, movement. O possible na may travel o opportunity darating sa'yo, Libra. Basta. Kung naging matumal to, yung negosyo mo, magiging ma-action uli yan, magiging malakas uli yan. Yun yung pinaka-outcome mo or what's next. So, babalik yung sigla. Kung naging inactive ka man dito. Kaya ka siguro nawalan ng gana, tumumal eh. Pero yan, nakikita ko na uli, babalik na uli yung mga sales mo, customer mo. Oh. So, magiging masigla na uli, huwag ka mag-alala, Libra. Happy ending naman. Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito na yung gabay mo for March 1 to 7. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yun, timeless reading din naman ito kahit kailan makarating sa'yo. Interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung mga nakasulat sa description above or below or panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video. Okay, yung mga signs na napipick up ng cards dito. Meron kang Aquarius energy, Sagittarius, or Gemini, Libra. Overall energy mo, nako-confuse ka. Hindi ko alam kung may nag-aaway dito, Scorpio. Hindi ko alam kung pwedeng iba sa inyo dito, hindi nyo alam sino kakampihan nyo dito, sino papanigan ninyo, or sino pipiliin ninyo. Nahihirapan kayo eh. Siguro, mahirap talaga mamili. Imagine mo ba naman kung may kakampihan ka o wala, di ba? Kung pwede na lang na neutral ka na lang. Siguro ganun yung nararamdaman mo. Kung meron mang ditong may dalawang tao mahalaga sa buhay mo, kamag-anak mo man yan, kapamilya mo, loved one mo, o dalawang person na nag-aagawan sa'yo. Hindi mo tuloy alam kung sino ngayon yung kakampihan mo. Hihirapan ka, yung sitwasyon mo. Hihirapan ka mag-decide, mamili. Pero huwag ka mag-alala. Sige, wag muna tayo pumunta doon. Para tuloy ang nafe-feel mo, parang ano ba to? Hopeless na yata to. Yun yung challenge mo, star card. Niisip mo sa sarili mo, may pag-asa pa ba? Dapat ka pa bang maghintay, umasa?
May ikaka-improve pa ba to? O wala na, hopeless na to? Parang ganun eh. Yun yung challenge mo eh. Parang nawawalan ka na tuloy ng pag-asa dito sa sitwasyon na to. Pero nakikita ko manunumbalik yung peace. Yun yung near future outcome. No? So anumang conflict to, natuturn ka man dyan, hindi ka makapamili, makapag-decide, nakikita ko, magkakaayos din, mareresolba. Ayan, may peaceful resolution with the temperance. Yun yung pinaka what's next mo, near future or outcome mo. So, manunumbalik yung kaayusan, yung kapayapaan dito, yung balance. No? And kung meron mang mga away-away dyan, kakaayos yan. Okay? Patience lang ang kailangan mo at huwag ka mawala ng pag-asa kahit na yun yung parang pinaka-challenge para sa'yo. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung gabay mo, March 1 to 7, or kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko kasi timeless reading din naman ito kahit kailan makarating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description above or below, or panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video. Okay. Mga signs na napipick up ng cards. Pwede may water signs dito. Pwede rin namang may earth. Pwede, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energies. Okay, so nakikita ko dito sa iyong current situation is pwedeng tatlo kayo dito sa sitwasyon na to. So, sabihin na natin ko ito ay love life. Yun yung specific na na-pick up ko. Okay, so pwedeng may kakonek ka ngayon, may karelasyon ka ngayon, pero parang merong umi-entra na iba, may umi-epal. And, ang masasabi ko dyan, it's a past person. Challenge sa'yo, kung worth it ba na alagaan mo na lang tong current connection mo? Or mas worth it ba kung babalik sa past person? Hindi ko kasi alam kung sinong hindi makamove on sa inyo nito eh. Yung ex mo ba, yung past person ba, or ikaw, or pareho kayo. Pero ang kasi dito, ang siste dito sa current situation mo, may kakonek ka na eh. So, yun. Ang dilemma mo dito, pinaka-challenge mo rito is mag-i-stay ka pa ba dito sa current na sitwasyon na to o relationship o whether sitwasyon yung pinag-uusapan natin dito or relationship. Worth it ba na mag-invest ka dito or maghintay ka? Kasi parang meron ding dito eh, something na hinihintay mo pa eh. Kumbaga hindi pa, siguro bago pa lang to. Bago pa lang, yun yung nasisense ko rin na energy. Bago ka pa lang dito sa sitwasyon na to or bago pa lang tong relationship nyo nitong present person. So, ang nakikita ko lang outcome dito, babalik at babalik yung past. Iho-haunt ka ng past mo. Yun at yun yung nakikita ko. Kaya ibig sabihin lang nito, ito ay period ng pagiging confused. So, depende na lang kung sino talaga yung magiging decision mo dito. Kung mas magigivin ka ba dun sa past person o mas pipiliin mo tong current person or situation. Whether situation yung pinag-uusapan natin or relationship, okay? Pero definitely nakikita ko, itong past mo na to will haunt you. Babalik at babalik yan. Okay? Whether siya yung babalik at babalik or ikaw yung babalik at babalik doon sa past na yun. So, ibig sabihin, hindi pa rin nakalimutan yung past. Okay? Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung gabay mo for March 1 to 7. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yun, timeless reading din naman to. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa nitong video or tignan mo yung mga nakasulat sa description above or below.
Para sa mga signs na napipick up ng cards, meron kang fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin namang may ano dito, may air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Yung overall energy mo is the 6 of Wands. So, nakikita ko na you are successful right now. Or nakukuha mo na yung ano eh. Kumbaga, nakukuha mo yung deserve mo na attention. Kaya lang not everyone ay masaya para sa'yo. Yun lang yung nakikita ko dito. So, pwedeng yung iba dito may mga tumataas pa rin kilay sa'yo dyan. Naiinggit. No? Some of you pwedeng ganun. Successful kayo ngayon. Masaya kayo dito. Proud kayo. Pero parang may mga taong hindi happy or galit or naiinggit or hindi proud sa'yo. And then challenge mo dito is pwedeng may mga tao na gumagawa ng gulo or ayaw kang tigilan. Hindi ko alam. Meron kasi ditong oo. Parang pwedeng iba sa inyo yung challenge ninyo. Parang may mga taong lumayo yung loob sa'yo. Or ewan ko, dahil ba sa inggit ito o ano. Or kahit nananahimik ka, parang ayaw ka pa rin tigilan. Parang pambubuli energy. Sino man ito. Or pwedeng iba sa inyo dito, successful na kayo, nakuha nyo na yung gusto ninyo, pero parang empty victory para sa inyo to. Oo, kasi parang nagkahiwalay kayo or sumama ang loob sa'yo nitong tao na to. Kasi parang nakikita ko dito parang nagkaroon ng parang disconnection. So parang empty or hollow victory ngayon yung dating sa'yo nitong 5 of Swords. Kung tama yung napipick up kong energy. Okay. If this is a romantic connection, nakikita ko na oo, pwedeng dito sa current mo, may jowa ka, may kakonect ka, no? Alam mo yun, nabibigay niya yung hinahanap mo in a relationship. No? Nabibigay niya yung mga needs mo as a partner. Kaya lang, yun na nga, parang hindi ka pa rin masaya kasi dahil dito, ewan ko, parang hindi ko alam kung na-disconnect ka ba sa family mo or kung sino ba to. Sabi ko nga, parang yun yung challenge mo na pwedeng meron namang lumayo yung loob sa'yo. And turns out, no, what's next? Nakikita ko na parang, I don't know, if meron bang magulong energy sa'yo. Kasi parang may past person dito. Oo nga, nakukuha mo yung mga gusto mo in this relationship, dito sa current relationship mo. Pero in the end, nakikita ko, yung next na, mga panahon or near future is, lilitaw na attracted ka pa rin dun sa isa. Oo, kaya lang nga, pwedeng lumayo na rin yung loob niya sa'yo eh. Or, hindi ko alam kung kinut off ka niya, basta nagkaroon na kayo ng no communication. Parang na-disconnect na kayo sa isa't isa. Pero turns out na marirealize mo, mafe-feel mo na attracted ka pa rin dun. Pwedeng si fire sign yun, tinutukoy dun na attracted ka pa rin dun. Okay? Yan. Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung gabay mo, March 1 to 7, pero kahit lumipas yung mga petsa na binanggit ko, timeless reading din naman to.
Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin mo yung pinaka-umpisa. Oops, majors. Dalawang majors to. So, para sa mga signs na napipick up ng cards, pwedeng merong Virgo energy dito or Taurus or air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Alam mo, nakikita ko dito, situation mo. Halos ayaw mong sundin to eh. Tong Hierophant na to. Alam mo na yun yung tamang gagawin. Pero parang ayaw mong sumunod dun. Parang mas gusto mong dumiskarte ng sarili mo. Yun yung nafe-feel ko with the Hermit card. Kasi yung current energy mo eh. Kumbaga parang pinapayo sa'yo or ito yung sinasabi sa'yo na ito talaga yung dapat mong gawin, ito talaga yung sistema, ito talaga yung dapat mong sundan. Pero may sarili kang path mo eh, na yun yung gusto mong tahakin. So in short, kung ito ay advice, mas pinipili mo na hindi mo sundin yung payo na yun. Or mas pinipili mo na hindi ka magpasaklaw doon sa ano na yun, conformity na yan na tinutukoy ni Hierophant. No, para sa'yo kasi may sarili kang prinsipyo, paniniwala, sariling diskarte. Sabi ko nga eh, parang lone wolf energy yung napipick up ko rito sa'yo, Aquarius, kung hindi ako nagkakamali. Tsaka nakikita ko iba sa inyo, pwedeng single kayo, solo flight, or meron kayong journeying na nagaganap sa sarili nyo right now. Like parang meron kayong period ng contemplation kasi ano to si Hermit. So, mas pinipili mong tahakin or mag-journey mag-isa. Yun yung nasisense ko dito sa energy ng Hermit mo. No, you are seeking for an answer, kaliwanagan about something. Ending nito nakikita ko yung next possible future or outcome nito is magkakalayo kayo ng landas or mahahati kayo. Madidivide kung family to or whatever. Mafe-feel ko is more on family. Kasi nga ayaw mong sundin yung sinasabi nila sa'yo eh. Parang ano ka to, tumiwalag ka eh. Kaya ito ka, na tinatahak yung landas na gusto mong tahakin. Taliwas dun sa dapat na sinasabi nilang gawin mo. Or ipinapayo nila sa'yo. Or ipinipilit nila sa'yo. Kasi parang sa standards yun yung tama, no? Sa paningin ng mga tao, yun yung tama. Yun yung nakikita ko energy dito. Yun yung pinaka-challenge mo. And then nakikita ko is division. Yun yung next na pwede mangyari or outcome. No? Na magkakaroon kayo ng disconnection dahil dun. So kung family yan, parang ganun. Maghihiwalay kayo ng landas. Yun yung nakikita ko. Okay? Yan. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross, Watchers. Ito yung gabay mo for March 1 to 7. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yun, kasi timeless reading din naman ito. Kung interesado ka sa private reading ko, Pisces, panoorin mo na lang yung pinakaumpisa or pakibasa yung mga nakalagay sa description above or below. Okay. Page of Swords. Dalawang pages. Baka may dalawang bata dito. Pwedeng anak mo to or someone younger than you, or pwedeng ito ay mga messages. So, yung mga signs na napipick up ng cards ay pwedeng may air signs, Gemini, Libra, Aquarius, pwede rin may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn.
Okay. May anak ka dito sa current na kinakasama mo, may anak ka rin sa past. And ang challenge mo dito is papaano mo hahatiin yung sarili mo. Pisces. Ayan kasi. Ba't kasi dami mong anak? Siguro dalawa yung panganay mo. O specific to, wag niyo kung ano hindi to. Yun yung napipick up ko energy. Paano mo ngayon susustentuhan, bibigyan ng equal attention, sustento, etong dalawang bata na to or anak na to. Kung dalawa yung anak mo, magkaiba nanay niyan. Or magkaiba tatay. Alam mo yun. May dalawa ka kasi, specific to sa mga lalaki, o this time, o hindi, konti lang siguro yung makaka-relate dito. O, kasi pwedeng dalawa yung naanakan mo dito, dalawang panganay ito eh. Siguro problema nyo pera, hindi pa kayo ganun ka-stable. Kaya lang kasi nagkaanak ka na naman dito. Nagkaanak ka na nga dun sa isa sa una, nagkaanak ka na naman dito. So parang argabyado, dehado yung sa una. Or baka nagde-demand yung nanay nun. No? So yun yung nakikita ko scenario dito. Paano mo ngayon susustentuhan? Kasi siguro hindi ka financially stable. Okay, yun yung challenge mo eh. Oo, na baka yung anak mo iniisip, okay, hindi, or yung family nun, pwedeng may nasasabi, or yung, pwedeng yung bata mismo, baka na ano niya na, okay, ba't ganun yung tatay ko? Ganyan, hindi ako nabibigyan ng time, hindi ko nakikita, hindi nagpapakita ng anino, or hindi nakakapagbigay ng sustento. Kasi mas buhos ka dito sa current mo eh. Dito ka sa present mo, may anak ka dito. So, yun yung pinaka-challenge mo ngayon, yung anak mo sa una or dun sa isa. Or kung sino man yan. Kung kay number 1, kay number 2. Pero nakikita ko lang naman in the future or near future eh, siguro magkakapera ka rin naman and siguro magiging stable ka rin naman. So, tingin ko mabibigyan mo na to. Baka kasi may hinihingi eh. Baka may kailangan sa school or sustento or birthday, hindi ko alam. Siguro humihirit ito yung isang bata, isang anak, kaya lang hindi napagbigyan. Kasi nga wala pang datong or hindi pa sumasahod or basta. Pero nakikita ko kung itong within this week darating yung pera mo, mabibisita mo na yan. Mapupuntahan mo na siya, maipapasyal mo na siya, or maibibigay mo na yung kailangan niyang sustento or pera. Kasi more on pera yung nakikita ko yung kailangan nito, yung isang bata, yung isang anak. Okay, so yun. Siguro, hinihintay mo lang talaga na maging stable yung income mo or meron ka lang talagang sahod na hinihintay or pera na hinihintay. At mukhang darating naman yun. At pag nagawa mo yun, yung mapupuntahan mo na siya, mapoprovide mo na yung needs niya. Okay? So, yan. All signs, maraming salamat for dropping by to watch. Sana huwag kayong magsawa. Sana makatulong sa inyo itong reading na to. Take care, babush!